Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa Bistag Live on BSC, Broad Streamcast Communicators. Nagpupugay ang inyong lingkod, Dodong Alan Afable Obrero sa tibuok nasod o tibuok kalibutan. Muli sa mga kabubukas pa lamang sa kanilang mga radyo, bakit po Bistag? Bisayang Tagalog po yan. Kaya yun hong mga Bisaya nga nakikinig sa atin ngayon, mas advantage po kayo. It's advantageous on your part dahilan sa paminsan-minsan kasi nagbibinisaya ko dire kaintindi mo pero doon naman siguro sa mga karamihan sa ating mga kababayan na mayroon naman siguro mga kaibigan, magtanong na lamang po kayo kung ano po ang ibig sabihin paminsan-minsan sa mga binibigkas ko pong salita baka Bisaya po yan pero madali lang naman maintindihan basta naipapaliwanag din po natin at tinatranslate sa Tagalog. Daghang kayong salamat sa tanan gapaminaw karon asaman mo karong panahona dito sa uban nasod sa mga nakikinig sa atin sa ibayong dagat, maayong hapon, maayong udto, maayong gabi, maayong buntag. Depende sa time zones na inyong mga kinaroroonan. Samahan niyo po kami hanggang alas 3 ngayong hapon. Dodong Alan Afable Obrero. Ngayon po ay Lunes na naman, ika-11 ng buwan ng Oktubre. At ang isa sa ating pag-uusapan po mga kababayan ay ang mga nangyayari siyempre dito sa ating bansa. Mamaya po pag-uusapan natin yung muli na namang pagtaas. Bukas, magpagasolina na po kayo ngayon. Kasi bukas po magkakaroon po ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Mahigit sa piso kung hindi ako nagkakamali. Pati krudo. Halos ganun po ang itataas nito kaya magpagas na po kayo kung yun hong mga may sasakyan ngayong araw baka bukas ituloy ng mga oil companies na magtaas po ng produkto ng langis. Bago tayo tumalakay, gusto ko pong sabihin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, na medyo hindi kagandahan ng ating panahon sapagkat mayroon pong bagyong si Maring na lalong lumalakas habang papalapit, habang papalandfall. Yun hong mga nasa ibayong dagat, sa ibang bansa. Dito po, alam niyo naman po na sa Pilipinas, idaanan naman talaga to ng bagyo. Huwag ko kayong masyadong mag-alala, lalo-lalo na yung mga areas na palaging dinadaanan ng bagyo, nakahanda na po yan sila. At kakaiba na ngayon kasi ang ating pamahalaan nandiyan na palagi, kumbaga sa paghahanda, medyo nakahanda na po tayo, Well, yan po ay para po sa ating mga kababayan na nakikinig sa ibayong dagat. Dito sa Pilipinas, marami naman nakakaalam na may bagyo, Severe tropical storm po ang kategorya po ng bagyong si Maring. Magandang balita muna. Ano po yung magandang balita? At alam niyo naman po na dumating kahapon o kagabi, ang mga bakuna na naman sa ating bansa. Ito po yung Moderna, humigit sa 1 milyon, 1.3 million kung hindi ako nagkakamali. Dumating na naman, mayroon din pong dumating na Pfizer, nasa kulang-kulang 1 milyon. Kaya tuloy-tuloy po ang vaccination sa ating bansa. Kaya kayong mga nasa ibayong dagat, kami po dito sa Pilipinas, yung roll-out ng vaccination ay tinutuloy po. Tuloy-tuloy po habang dumarating at padagsa po yung mga bakuna galing sa iba't ibang mga pagawaan
ng bakuna. Ano ho? Yan ang maganda. Sa sinasabing ang Pilipinas ay maraming kaibigan. Dahilan sa ang ating presidente ay kakaiba yung kanyang international foreign policy. Kaibigan ng lahat, di ba? Russia, may nagpadala na po ang Russia, yung kanilang Sputnik 5 o Sputnik V. At yung China, lalo na sapagkat sila ang nanguna, Sinovac at saka Sinopharm. Yun hong bansang Amerika. Tingnan ho naman ninyo, tuloy-tuloy, Pfizer at saka Moderna. Yan po mga kababayan, pagpapatunay lamang na yung mga bansa na medyo mayroong kunting alitan ay nakikiliti po ng ating presidente. Kaya may mga ayuda, may mga bakuna na nakakarating sa Pilipinas. Kung wala po yan, ewan ko lang kung ano na ang vaccination situation ng ating bansa. Yan po ay isang magandang balita para sa ating mga kababayan sapagkat umaabot na po sa 85 mahigit million doses ng bakuna ang natatanggap ng Pilipinas at nasa more or less nasa mahigit sa 23 million fully vaccinated kahit papano. May magandang resulta na po itong vaccination rollout sa atin. Isipin ho ninyo, umaabot na po sa 85.5 million ang doses ang nakararating ng mga bakuna sa ating bansa. Kaya pag dumating po ang bakuna sa inyong mga lugar, mga LGUs, turok nyo na po yan. Mga lokal na pamahalaan kasi kayo naman talaga ang may control doon. At saka Department of Health, bilisan nyo na po. Kasi yan lang naman talaga for the meantime ang sagot ng ating problema ngayon para hindi po magka-COVID at hindi na naman tayo mahirapan. Ang ating bansa ay nais pong makabalikwas dito sa problemang pang-ekonomiya. Katunayan, si PA o Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, ay humirit. Ewan ko lang kung ito rin ang hirit ng ating mga metro mayors. Humirit na kung maaari gawing level 2 o level 3 ang alert level sa Pilipinas. Sa National Capital Region, nasa alert level 4 po tayo. Ngayon, ang Metro Manila. Ang higpit po, pagka nasa alert level 4 is medyo matindi. Sana wag naman mag-alert level 5. Pero gumaganda naman ang laban natin sa sinasabing COVID response po natin. Kaya kahit papaano, pero ngayon tumaas ng konti yung yung nagka-COVID, pero kung pangkalahatan gumaganda, kaya nga hinirit po ni PA Joey Concepcion ang sinasabing alert level 2 o di kaya alert level 3. Susubukan natin mga kababayan kung matatawagan natin si PA Concepcion sa mga oras na ito para malaman natin kung ano po ang kanyang masasabi. May kaugnayan po rito sa dapat daw ikonsidera ng pamahalaan na ibaba ang alert level sa 3 or 2 status sa Metro Manila dahil tuloy-tuloy naman daw ang pagbaba ng COVID-19 cases sa National Capital Region. Tingnan natin kung mapagbibigyan po tayo ni PA Joey Concepcion dito po sa ating pinag-uusapan. Kasi sinasabi po yung downward trend, yung pagbaba po ng COVID-19 cases ay sapat na raw na batayan para baguhin ng IATF, baguhin ng pamahalaan. Ayan lang, mga masugid namin taga-subaybay, pero makulit po si Dudong Alan. Kaya titingnan natin kung makukuha natin si Presidential Advisor Joey Concepcion dito ho sa ating pinag-uusapan. Para sa kanya, hindi lang yung alert level 2, alert level 3 ang kanyang inihirit. Pati yung capacity ng mga
sabihin na natin, mga negosyo, halimbawa mga kainan o anumang mga pinagbabawal kasi nasa 30% lang tayo. Ang hirit po ni PA Concepcion ay 50% capacity at muling buksan ang iba pang mga business establishment. Ano ho? Kagaya halimbawa ng nakapanood na ba po ba kayo? Hindi pa naman nagbubukas, di ba? Mga sinihan ba nagbubukas na? Hindi yayaman to. Kasi mayaman na to eh. Not be rich. Saka hindi tayo makakapag-share. Mamaya siguro makakapag-share tayo para maraming makinabang dito sa ating usapan. Okay. Sinasabi po na naniniwala po na kung sakaling luluwagan ang restriction at mas maraming mga negosyo ang bubuksan, baka itong susunod na fourth quarter ay magkaroon tayo ng pag-usad ng ekonomiya. Gaganda ang ekonomiya ng ating bansa. Yeah, tingnan natin. Kasi ano na ngayon, today is ngayong buwan, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, fourth quarter na, di ba? October, November, December. Nasa fourth quarter na tayo. Baka raw itong mga buwan na ito, gumanda rin daw ang takbo ng negosyo natin at kapag luluwagan ng gobyerno, siyempre. Pero depende yan sa tulong ho ng ating mga kababayan kung papaano po nila. Wala talaga tayong magagawa. Wala tayong magagawa kasi si Mr. Concepcion siguro ay busy-busy sa mga oras na ito. Okay. Mamaya baka makuha po natin siya, tingnan lang natin kasi ang kanyang gusto alert level 2 or 3. Nasa alert level 4 po ang NCR. Tingnan natin kung after ngayong October 15 kung pagbibigyan po sila. Mayroon pang hirit nito. Gusto niya maging 50% ang capacity po ng mga establishment at saka magdagdag ng pagbubukas ng mga business establishment kagaya ng mga sinihan at saka mga wellness centers. Yan po ay ilan lamang sa mga hirit po ni Presidential Advisor Joey Concepcion. Isa pa rin po sa mga sabihin na natin nakakaapekto sa atin, nakakapagpagulo sa ilan sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung ating transportasyon na papabayaan. Ito hong plano na naman sa araw ng bukas. Tataas na naman ang presyo ng langis. Magkano ba? 1 peso and 30 centavos to 1 peso and 50 centavos. Gasolina po yan. Crudo. Halos ganun din. Kung sakasakali magkakaroon ng pagtaas, mabigat din po yan sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga panahong ito na nasa pandemya po tayo, di ba? Kaya, tingnan natin kung ano masasabi ng ilan sa mga nasa transport sector, ano naman ang masasagot ng ating pamahalaan dito sa araw ng bukas na sinasabing may panibagong oil price increase dahil sa supply nito sa world market. Unlike nung panahon ng dating Presidente Marcos, mayroon tayong tinatawag na OPSF o Oil Price Stabilization Fund. Subukan natin, sino ba po pwede natin matawagan? Si LTAP. Subukan natin. Si LTAP President Orlando Marquez, kung mapagbibigyan tayo para dito sa usapin may kaugnayan po sa oil price increase. Mamaya, kung makakuha natin si PA Concepcion, subukan natin. Sana sumagot dito si LTAP President Orlando Marquez. Para mapag-usapan natin itutuloy ba nila yung kanilang pagplano, pasang basta, iba pang mga samahan ng transportasyon dito sa kanilang hihilinging fare increase. Malaki po yan, 3 piso po. Ewan ko lang kung sa grupo naman ng LTAP kung magkano po. Siguro na sa linya na sa atin si LTAP Chairman Orlando Marquez. Maayong hapon, magandang hapon po, Chairman. Live po kayo ngayon dito sa Bistag on
BSC, Broad Streamcast Communicators. Maayong hapon, good afternoon po. Good afternoon, Sir Alan, at good afternoon sa iyong milyon-milyon tagapakinig yan sa iyong program ng Bistag. Opo. At salamat sa inyong pag-entertain dahil nga yung aming ay hindi sana kami magpapail. Yun po yung maliwanag na pinag-usapan namin ng mga grupo ng Pasang Mazda, yung National President na si Kaobet Martin, National President Boy Ribaño ng PUDAP, National President ng Altodap si Boy Vargas, at saka yung National President ng ACTO at ako po sa Liga ng mga Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Mabigat sa aming kalooban yung aming gagawin, kaya lang ay wala naman po kaming magagawa, kundi talagang kailangan na i-file namin po yung per increase. Unang-una, Sir Alan, ay wala naman pong ino-offer ng ating DOE o gobyerno na makatulong sana na alternate para kami. Dahil yung kikitahin namin, Sir Alan, sa halaga ng almost 17 pesos na doon sa computation namin na fuel increase simula ng January, saan naman namin kukunin yung worth 350 pesos kung kumukonsume kami ng 20 liters a day, minimum na po yun. So, plinat na namin ay napakalaki po yung mawawala na kinikita ng mga driver dahil napakahirap ang pasada ngayon sa Alan. Opo. Ang sabi po ng ilang mga transport sector, ang isa sa mga nagpahayag po dito ay Pasang Mazda, sa pamamagitan po ng kanilang Vice Presidente na si Jojo Martin, na 3 piso ang kanilang hinihirit na dagdag pamasahe. Sa LTAP po ba, magkano po ang hinihirit ho ninyong increase ng fare? Pare-parehas kami dito, Sir Alan, dahil unang-una, ito ay ginagawa na ng aming abogado, yung aming per increase na ipapile sa darating na Miyerkules. So, pipirmahan na lang namin bukas at saka sa Miyerkules ay ipapile na namin sa LTFRB. Dahil nag-aantay kami na magsalita man lang sana yung ating Department of Energy, ay awa ng Diyos, simula po na upo yung secretary po ng DOE. Dahil dati-dati naman sa mga previous secretary na umupo, ay tinatausap kami lagi pag merong mga ganitong problema. Pero dito sa ating DOE, namumuliti kaya mabuti na lang, hindi na dapat ng presidente, hindi kami kinakausap. Kaya kami, pinapahayag lang naman namin yung katotohanan na nangyayari. Dahil simula nung umupo na sekretaryo ng DOE hanggang ngayon, hindi man lang, walang importansya sa kanya ang ating public transport. Kaya ganun po yung aming pagkaintindi. Dahil bakit yung mga ibang sekretary ay kinakausap kami noon, Sir Ana? Bakit itong secretary ngayon na multi-billionaire ay hindi kami kinakausap? Siguro dahil kami mahihirap lamang, ay ganun siguro ang kanyang entertain. Kaya sana mapabot sa kanya itong aking sinasabi at kahit magkarap kami, sasabihin ko sa kanya itong sinasabi ko ngayon. Okay, magkano naman, hindi, nasagot na ninyo na parehas lang, kailan ho kayo magpa-file ng parang petition ba yan? Dyan sa petition LTFRB. for fair increase. Kailan po? Magpapail kami sa darating na Miyerkules sa Sir Alan. Okay. Compromise kaya? Itong Miyerkules na darating. Itong darating na Wednesday, Miyerkules. alam naman namin na talagang may damdamin at naaantig din ang inyong puso't damdamin kayong mga nasa transport sector. Bagamat napapansin din talaga din namin na medyo hindi kayo masyado naaalalayan. Pero ang tanong natin dito, tama ba na kaagad 3 piso ang sa inyong kwentada doon sa mga itinaas in the past, mga sunod-sunod for 7 ilang beses na? 7 times na ata na pagtaas? Kasi bali more than 15 pesos na kasi, Sir Alan, ang na-increase
yung dagdag na pamasahe. Ang usapan namin noon, unang-una kasi hindi lang naman yung ating fuel ang problema namin dahil yung commodities natin, nakita nyo naman yung mga commodities, nagpundo ng gobyerno natin ng bilyon-bilyon na salapi para pag-angkat ng karne ng baboy, ano pa mga galing sa ibang bansa. Pero na-release yung pera, nagkaroon ng importation ng ating mga baboy. Binaboy pa. Di ba? Bakit ko sinasabi na binaboy pa? Hindi mo baba ng presyo ng baboy kahit napakalaki ang bulyong na nanggagaling sa ibang bansa. Kaya binababoy tayo ng sambayan ng Pilipino itong administrasyon na ito. Ako naman ay nagpakahirap na nangampanya kay President Duterte. Pero itong mga inilagay niya na ngayon ay ganito ang ginagawa, para ako naniniwala dun sa mga dating ng salita sa amin na harvest time na daw ngayon, panahon na ito. Hindi ko maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng harvest time. Nako, madali intindihin yan. Kalando, ha? Pag sinabing harvest time, parang gusto nila mamulot ng madaling pamamaraan na kitaan dyan. Para saan kaya yan? Okay, anyway, Kalando, ang sabi ho ninyo, lahat kayo, ilan po bang mga organisasyon ng transport sector ang nagsama-sama ngayon? Bali, yung original na tawag sa amin kasi ay 5 mago daw kami. Yung Bultis 5 kung tawagin. So, Pasang Mazda, kay Obed Martin, kay Akto, yung Kilibay Dilona, yung asawa ni Kaitren, yung namatay, si Peggy Dab, si Boy Ribanyo, yung pumalit kay Maring Seni Maranan, at saka si Boy Vargas, yung Alto Dab, at saka ako po, yung LTAP. So kami ay sinusuportahan kami ng aming mga membro sa iba't ibang mga region, iba't ibang mga probinsya, kaya kami ay magkakaroon kami ng Zoom national meeting sa darating na Huwebes, itong linggong ito. Pag naipile namin sa Biyernes, para maipaliwanag namin ng husto kung paano naman nila ipapaliwanag sa kanilang mga constituents yung mga sumasakay nila dahil siyempre maraming magugulat at dito kasi sasabihin namin ng totoo, Sir Alan, dito sa LTFRB, pag nag-file ka ng ganyang halaga, magtatawaran pa para sa lubong sa palengke ito, parin na Sir Alan. Compromise kaya? Baka mamaya sabagay, mahirap naman kasi humirit ako dito sabihin ko, pwede ba piso, 150, parang naman 3 piso kasi alam naman namin malambot din ang puso ninyo. Kami talaga, Sir Alan, mawalang galang po, kami talagang ayaw namin talaga mag-file dahil nga kamag-anak namin, mga kumpare namin, kapitbahay namin, ang aming masasagasaan dito. Pamilya din namin yan At saka diyan kami nabubuhay. So ngayon, kung kami naman ay lalangoy sa hindi na namin kaya, anong mangyayari sa amin? Unang-una, ay kunti ang sumasakay sa amin dahil nga doon sa traditional na jeep namin at saka yung mga bago, yung ating mga kababayan, mas gusto na nilang sumakay doon sa mga makabagong sasakyan. Kaya kawawa na mayroon tayong tinatawag na service contracting passenger na ito yung malaking tulong sa kakulangan sana ng aming maisasakay. Kaso, kaming mga traditional ay hindi ginagawaan at hindi nila kami kinakausap dahil mayroon kaming technology na gustong ipakita sa kanila na pwede naman kaming maka-avail doon sa tinatawag nilang service contracting passenger dahil karamihan naman ng aming mga driver ay mayroong mga cellphone pa rin, awa ng Diyos, kahit anong hirap. So pwede naman gamitin yon from starting doon sa tinatawag na dispatching sa makarating ka sa dulo, pwede naman tayong gumawa ng module na pipirmahan mo ng ganito, ilan na naisakay mo, so ilan yung mag-appeal mo, gano'n. So makikita ng LTFRB. So ang inano nila, kami daw ay mag-install na naman ng CCTV camera yung kumpleto. So napakalaking halaga po yun.
Kaya ang aming kahilingan sana kay Chairman Delgra, mag-dialogue kami, isasama namin yung mga cellphone technician para ituro. Dahil sinabi na sa akin yung actual, dahil Sir Alan, hindi tayo masyadong marunong dyan sa cellphone na yan, dahil hindi ko gusto na mapag-aralan pa yan, dahil ang dami nating ginagawa. Mayroon talaga, totoo yung sinabi ng mga technical man ng cellphone na pwede kayong makapagpasada na maka-avail doon sa service contract ng passenger kung talagang gugustuhin ng gobyerno na tulungan kayo. Parang mahina yata kayo sa gobyerno. Sabi sa akin na biniro ako ng isang technician na magaling. Na operator din ito ng sasakyan. Okay, Kalando, kamo sa Wednesday, magsasama-sama kayo at pupunta kayo doon sa LTFRB para hilingin ninyo ang fare increase. Ano ho? Apo. Ang maaari, makikibalita ulit kami sa inyo after na kayo po makapag-usap baka Thursday para malaman ng taong bayan ano kung ano po ang naging resulta, Kalando, ha? Tatawag ulit kami. Opo. Okay. Dahil maghihiring pa naman yan, Sir Alan. Maraming salamat, Sir Alan, sa binigay mong pagkakataon at malaking bagay na naipapahayag namin. Dahil kami talagang gusto namin makipag-usap, mag-rekomenda kung ano yung solusyon para hindi matamaan ang ating mga mananakay. Kaso ayaw naman kaming kausapin. So, yung idea namin na gusto... Okay. Oy, nawala. Nawala si Kalando. Anyway, Kalando, maraming salamat. Ano ho, medyo okay naman. Marami naman na sabi nyo naman siguro, Kalando, ang lahat ng yung mga gustong sabihin, di ba? Pero parting words lang. Tingnan natin kung makukuha natin si Kalando kasi baka naman sabihin niya, pinutol natin. Okay. Kalando? Hello? Sige, tuloy niyo po, Yes, parting words. Okay. Gusto namin po ipaalam sa ating mga kababayan na kami po ay mabigat sa kalooban namin nitong aming gagawin. Yan ho yung idiretsahan sa ating mga kababayan dahil diyan po kami nabubuhay sa pamasahe ng ating mga commuters na kababayan namin. Mahal namin sila. Kaya lang talagang wala na po kami masusulutan dahil nga ayaw naman makipag-usap ang DOE sa amin. Ayaw naman makipag-usap ng LTFRB sa amin. Sabi ni Chairman Delgra, nung nag-usap kami, mga 2 linggo na nakakaraan, isisit niya ng araw ng pag-uusap. Puro naman sit lang ng sit. Kaya nga sabi natin, madulas pa yata ito sa hito, kami na nga yung humihingi ng pa-ujin sa kanya. At siya naman ay sumusweldo sa pera ng taong bayan sa transportasyon. Bakit ayaw kaming entertainin nitong chairman na ito? Okay. Kaya maraming salamat, Sir Alan. Okay, salamat po. Yan po si Kalando Marquez. Orlando Marquez. Siya po ang presidente ng LTAP, Liga ng Transportation Operators ng Pilipinas. Okay, binabati muna natin si Angelica Paz. Good afternoon po, Sir Alan. More power, God bless, at ingat po kayong lahat sa BSC. Likewise, Angelica, ganon din po si Milito Rodilio Militante, yung bendito lunes por la tarde o todos los secuidores secuidores de Bistag. Okay, tumaas at mas lalo pang tumataas daw ang gasolina, umaangal ang transport groups dahil wala na daw silang kinikita. Pero sa bandang huli, sino ba ang mas pinakaapektado? Di po ba yung mga pasahero? Simula itaas hanggang sa pinakababa, apektado di lang ang transport groups. Tama po kayo dyan, Merito. At ganoon din po si Mary Hilma Wong. Magandang hapon po. Good afternoon po, ma'am. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa Broad Streamcast Communicators. Hindi lamang dito sa programa ng inyong lingkod, sa lahat ng mga programa ng BSC. Okay, noong panahon ng dating Presidente Marcos, mayroong tinatawag na OPSF, di ba? Oil Price Stabilization Fund. Kapag nagkakaroon po ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa world market, kasi sabi po ng mga oil companies dito sa ating bansa, ang dahilan ng kanilang pagtaas ay dahilan sa tumaas din daw ang
presyo ng gasolina sa pandaigdigang pamilihan. Di ba? Yun ang sabi nila. Ang tanong natin dito, ano ang ginagawa ng ating pamahalaan sa ngayon? Pinababayaan kasi deregulated eh. Pagka tumaas, itinataas din. Pagka tumaas sa world market, itinataas din ng mga oil companies yung presyo ng gasolina at iba pang produkto ng langis. Pagka bumaba, ibinababa ba nila? Atubiling ibaba. Atubiling ibaba nila. Negosyo yan eh. Kaya, understandable. Pero nung panahon ni dating Presidente Marcos, natatandaan ko yan kasi nasa media na rin po ako nung panahon na yun. Tumitikim-tikim na rin po tayo ng report noong panahon na yon. Kasama si Lambert Pavilion. Ewan ko na kung nakakilala kayo kay Lambert Pavilion. Yun yung naging unang boss ko po sa radyo. Alam niyo po, ang sabi, pagka tumaas ang presyo ng gasolina sa world market, ang ginagawa ng OPSF, pinupunduhan, sinasalo muna yung pagtaas ng presyo locally. Ibig sabihin yan, pagka tumaas sa world market, hindi natin masyado mararamdaman dito kasi ang increase noon sasaluin muna ng pamahalaan through OPSF, Oil Price Stabilization Fund. Ngayon, pagka bumaba naman, halos napupunduhan din konti yung OPSF. Pero mayroong allocation talaga ang gobyerno dyan na pondo para po doon sa pag-alalay sa ating mga drivers. Kaya hindi masyado na nararamdaman ng ating mga super. Pero during that time, Marcos time, grabe talaga ang mga makakaliwang grupo. Kunting kibot lang, sabihin lang na bukas tataas, ngayon, rally na sa kalsada. Ganun nun. Ganun. Ngayon, sinabi na nga, 1 peso, 130 to 150 pesos ang pagtaas. Baliwala kasi nasanay na tayo siguro. Di ba? Ewan ko kung bakit ganun ang sitwasyon. Meron pa itong mga kabataan ngayon eh. Kala mo buhay na nung panahon ni dating Presidente Marcos. Ang sabi, raw, malala daw ang kung ano-anong mga kalukuhan ng panahon ng Presidente Marcos. Mayroon, hindi naman mawawala yan. Pero yung malala, questionable yan para sa mga matatanda. Yung talagang nakarating at nakaabot pa nung panahon ng Marcos era. Kaya nga, itong mga kabataan ngayon, mapupusok, makikita mo talaga yung twist ng mga simula po nung maupo ang after Marcos, ano ginawa? Puro disinformation, puro ito, hindi natutukan yung improvement ng ating bansa. Sa totoo lang, hindi natutukan, nandyan yung parang nagiging bingatibo. Sad to say, yung mga nakikinig po sa atin ngayon, maraming tataas ang kilay sa akin. Marami, pero pwede nyo naman lagyan ng lagay nyo doon sa comment niyo, babasahin ko po. Huwag ko kayong mag-alala, babasahin ko po kung sakasakali gusto ninyo mag-comment. Pero yung sinasabi ko po, yun hong mga kabataan ngayon, akala mo talagang natikman nila yung bagsik nung nakaraang rehimeng Marcos. Pero yung mga matatanda na natikman nila, nagsasabi naman the other way around. Kumbaga sa the opposite. Sasabihin ng mga mapupusok ng mga kabataan yan, diba, masama. Pero yung mga matatanda, kahit mag-survey kayo sa mga matatanda, ewan ko lang, kung mas marami yung mga ayaw nung lipas na administrasyon. Ang ibig ko pong sabihin, kahit sino ang maupo, sana ipinagpatuloy yung magagandang proyekto ng bawat pamahalaan. Hindi yung itetenga sa term natin ngayon na umuso nung upo ni Presidente Duterte, tinukhang. Di ba?
tinukhang, hindi dapat ganun ang gawi natin, ano, ang mga susunod na mga maging presidente. Kaya nga, itong darating na eleksyon, 2022 election, kung sino man ang magiging Pangulo, kung ano man ang mga magandang proyekto, ituloy nyo na po. Sapagkat ang mabibiyayaan niyan taong bayan. Huwag nyo hong tutokhangin. Huwag na huwag ho ninyong tutokhangin, kawawa ang taong bayan. Babalik na naman tayo sa pinanggalingan. Simula po nung nawala ang dating Presidente Marcos, what happened to the Philippines? Magkwentahan tayo. Ano bang nangyari? Pasabihin naman, yan, mukha Marcos yan. Pero ako, buhay na kasi ako eh. Nasasabi ko, anong ginawa after Marcos? Napaganda ba ang elektrisidad? Napaganda pa yung mga transportation natin? Napaganda ba ang serbisyo ng kuryente? Napaganda ba ang serbisyo ng tubig? Di ba? Yung i-compensate yung 3 dekada na dapat na improvement na dapat matikman ng taong bayan. Yes, gumanda naman kumpara sa nung panahon ni dating Presidente Marcos, but that's 30 years ago. Di ba? Sa 30 years ago na yan, siguro naman kahit na isang lakad lang, isang one step ahead per year, mayroon tayong 30 years na pag-unlad. Pero wala eh. Mayroon man, siyempre, natural na umusad ang panahon eh. Di ba? Sa panahon ni Presidente Duterte. Tingnan natin, ang dami ng mga proyektong itinuloy na blueprint pa yan ng dating Presidente Marcos. It sounds that I am a Marcos loyalist na naman. Sinasabi ko lang naman eh. Hindi nyo na ngayon ikakaila ang mga nangyayari sapagkat may social media na. May fact-checking na maaaring gawin kayo. Kaya pagka may disinformation dyan, fact-check nyo. Ano bang nangyayari? Totoo ba yan? Di ba? Subukan ho ninyo. Ngayon, hindi na nila madadaya yung mga politiko, hindi na nila madadaya na mula rito sa point of origin to point of destination, sasabihin, ito ang kalsada, point of origin. Pagdating dito sa point of destination, tapos na. Pero in between, nadadaya pa yan ng panahon na yun. Dahil wala pang social media eh. Pero ngayon, hindi na nila magagawa yan. Kasi pagka sinabi tapos na yung kalsada from point A to point B, hindi na po pwedeng sabihin yan ng ating mga kababayan na, tama nga yan. O di kaya, salamat Congressman, salamat Mayor, salamat pamahalaang nasyonal, pamahalaang lokal, salamat po. Hindi na po. Bakit? Papakita ngayon yan. Makikita ng taong bayan, totoo ba yan? Kukunan ngayon yan, video. Sasabihin, sinungaling yan, si ganito ganon. Kasi sinabi niya na tapos na, pero ito lang, hanggang dito lang pala. Isang metro kwadrado lang pagdating doon sa sa dulo ng 1 metrong kwadrado, in between na napakahaba, ilubak-lubak. Yes. Nangyayari yan noong unang panahon sapagkat wala pa tayong social media. Kaya hindi na ngayon mapapacheck na. Gumawa kayo ngayon ng disinformation, hindi na basta-basta maniniwala ang taong bayan sapagkat isang pindot lang, malalaman na. Di ba? Isang pindutan lang. Subukan nga natin ulit. Napahaba yung explanation ko nito. Subukan natin ulit si Mr. Joey Concepcion. Kung makukuha pa natin. Baka naman po pwedeng tingnan natin kasi kanina ring ng ring eh. May tumatawag sa akin, hindi ko alam kung sino tumatawag sa akin. Kung sakasakali man, sino man yun, mamaya after program. Subukan natin. Magandang hapon po, si Dodong Aran ito ng BSC. Sir Joey. Sir, Apo. Yeah, Sir Joey. Dispensa por favor. Kanina pa po kami tumatawag. Anyway, mayroon naman po kaming natawagang iba. Inuna muna namin. Sir Joey, mayroon po kaming gustong itanong ho sa inyo. Una,
Gusto namin malaman ano po ang nagiging batayan po ninyo na hinihilin po ninyo sa pamahalaan na kung maaari from alert level 4 gawin nating alert level 2 or 3 ang NCR. Well, yung we're asking them na pwede kasi bumabagsak ng mga kaso. So, Sir Joby? hello, can you hear me now? Okay, Can you hear sige, me? sige. Ituloy niyo po, sir. So, Live na po kayo sa BSC. Ang hingi namin dapat buksan na ang economy kasi maraming negosyante na hirapan, no? At tamang-tama yung pagbagsak ng mga infection level ay talagang bumababa ang mga kaso natin ngayon, especially in NCR, no? So that's what we are asking the government, no? Either level 2 or level 3 with more capacity for the business establishments. No? Okay. Ito po ba'y formally hiniling po ninyo sa IATF o basta pinahayag nyo sa media tapos ang media na lang ang magtatawag doon sa mga kinaukulan? Ito po ba'y hiniling ho ninyo black and white po na isinumite sa IATF? No, ang tinext ko na I sent a message to the IATF, sila Galvez, sila Duque. Alam naman nila yan eh. I've been communicating. Hindi lang ngayon kasi ngayon lang ginagawa namin na matagal na namin sinasabi na pagdating ng last quarter of the year, itong Oktubre, kailangan ibaba na itong alert level natin kasi itong huling quarter para sa mga negosyante talagang importante ito kasi kung hindi nila mabawi yung mga lugi nila sa unang buwan, then paano sila magbabayad ng mga utang nila sa bangko, mga 13-month pay, mga taxes na kailangan bayaran. Marami dyan eh. So, maubos sila. Siguro, ilan na lang ang pwedeng bumangon at least continue in the year 2022. So, Christmas season is very important. Yun ang pinakamalakas na benta natin sa mga negosyante. No? Opo. Sir Joey, yung sinasabi ho ninyong hirit na 50% capacity, ano po yan? All vaccinated o kasama na doon lahat na halo-halo na unvaccinated? Only for the vaccinated. Okay. Kasi ang problema natin, kung ang unvaccinated ay magkasakit, now, mataas ang persento nito na pupunta dito sa hospital, no? At kung mangyari yan, then kung mapuno yung hospital, then magla-lockdown tayo ulit, no? Okay, sa palagay ho ninyo, kasi ang isa sa mga nakakatulong na dito ho sa hirit po ng mga nasa business sector ay ang mga metro mayors. Ano po sa pagkikipag-ugnayan po ninyo sa ilang mga metro mayors, do you think pabor sila sa sinasabi ninyo na 2 to 3 ang level natin dapat after 15 of this month? Well, ang kinakausap ko dito si Chairman Abalos. No? Opo. At yung Metro Manila Film Festival gagawin dito sa katapusan ng buwan. No? So, importante rin sa kanila to. At nakikita nila ng kalagayan ng mga LGU natin. No? Siyempre, kung ang negosyo ay sirado, paano sila kukuha ng revenue ang mga LGU? Kasi nagbabayad din kami ng mga dapat bayaran sa LGU. So, anong income ng LGU para matuloy ang them funding all their expenses, no? So, the LGUs may also lack funds. So, the negocios are the ones who pay for all of this, no? Generate the revenues for the LGUs and the national government, no? Okay. Dito ako sa magandang balita, pwede bang mabalitaan niyo po kami kasi pagkakaalam namin na Sir Joey bilang presidential advisor on the presidential advisor for entrepreneurship at alam naman namin na tumutulong kayo sa ating pamahalaan. Katunayan bumili po kayo ng sarili ninyong mga bakuna.
last na point of clarification dito sa pagbabakuna. Tuloy-tuloy pa rin po ba ang dating ng mga binili ninyong bakuna galing sa ibang bansa sa pribadong sektor? Yeah, so yung AstraZeneca na dumalabing dito sa bansa ay either galing sa COVAX or galing sa private sector. No? COVAX itong WHO na donation para sa Pilipinas. Yung amin, 17 million doses, mga 4 million ang dumating na, may balance pa dyan na 13 million. Mga ilan na lang, siguro mga 8 million. 17 million ang order namin. So may mga 14 million pa ang dapat dumating, no? Up to next year, first quarter. So yun ang pina-push namin, no? So yun ang nangyayari dito. So pero yung mga bakuna dadating, aabot to ng mga 60 million nakikita ko. So maraming bakuna ang dadating within the next 3 months. Mag-oversupply tayo. So pwede na talagang all levels open to the entire population na dapat itong mga bakuna natin kasi marami na dadating. No? Okay. Sir Joey Concepcion, daghang salamat. Maraming salamat po sa panahon. Pasensya na po. Alam namin na busy po kayo kaya hindi na namin kayo masyado inabala. Salamat po, sir. Ingat po kayo. Salamat din, ha? Okay. Okay, yan po si Mr. Joey Concepcion, Presidential Advisor on Entrepreneurship. Ayaw niyang tawagin siyang secretary. Kasi nung makausap ko siya, sabi niya, huwag mo akong tawagin lang na secretary kasi wala akong sweldo. Wala akong sweldo sa Duterte administration. Kaya presidential advisor, sabi niya. Okay yun. Anyway, at least nakuha natin si Mr. Joey Concepcion. Maraming salamat sa kanyang panahon. Okay, ang sabi ni Mr. Joey Concepcion doon sa mga kababayan natin na hanggang ngayon nag-aabang kung sila pa mababakunahan o hindi, magkakaroon daw tayo ng oversupply ng bakuna. Kaya yung general population dapat na masimulan. Well, marami naman tayong mga proyekto na ginagawa ng ating gobyerno. Nandyan yung boostering na sinasabi, pinag-aaralan na. Nandyan na yung sinasabing mga minor de edad, tuturukan na, ito yung mga unti-unting mga pamamaraan para ihanda po tayo kung talaga magkakaroon ng oversupply ng bakuna. Hopefully, kasi mayroon ba kayo nakikita ibang paraan, na masasabi para sabihin natin, yun ang kasagutan sa problema ang kinakaharap natin, lalong-lalo na itong pagkalat ng COVID cases sa Pilipinas. Wala naman akong alam eh. 'Di ba? Ako, isa lang, pagbabakuna. Mayroon dyan mga pinag-aaralan pang sabihin na natin gamot talaga. Katunayan, mayroon ngayong inaprubahan at ang sabi ng Department of Health, pag-aralan, ang Ranoprib ba yan? Ito'y isang gamot para sa COVID cases. Maliban sa iba pang mga nauna ng mga pwedeng gamitin, mayroon diyan mumurahin, mayroon mamahalin. Isa yan minsan sa ating pag-uusapan na kukuha tayo ng resource person para mag-explain sa atin diyan sa mga ganyang usapin. Mas mainam yung talagang may kaalaman diyan isa pa rin sa gusto natin matalakay sa darating na mga panahon ay ito hong sinasabing ang eleksyon, kasi talagang papalapit na tayo sa eleksyon. Ang eleksyon po ay kinakailangan maging malinis. Naniniwala naman tayo diyan, 'di ba? Sinabi ko na in the past na talagang naniniwala tayo na magiging malinis sapagkat inihahanda na po 'yan ng PNP, inihahanda na po 'yan ng ating pamahalaan, ang PNP sinasabi na pagka mayroong kamag-anakan na ang isang pulis, ipaalam kay PNP Chief Eliazar. Ayan, pagka talagang mayroon ng ilipat na mga pulis na pagkat yung kanilang mga kamag-anakan ay kumandidato, pupurihin natin dyan ang PNP. Pero pag mayroon tayong malaman na
mga kamag-anakan na may mga pulis na may kamag-anakan na tumatakbo doon sa kanyang lugar na naroon siya, naka-assign, kakalampagin natin naman ang PNP chief. Talagang ganyan. Purihin ang dapat purihin, punahin ang dapat punahin, di ba? Kailangan yan. Ngayon, kung yan po ay magagawa ng ating pamahalaan, may 7 minutes na lamang po tayo. Kung yan ay magagawa ng ating gobyerno, maganda po yan. Alam niyo po kung bakit? Magkakaroon tayo ng malinis na halalan. Plus yung sana sa ating presidente wag nang tumakbo. Tutukan na lang niya yung darating na eleksyon. Pwede pa naman si presidente magkaroon ng may substitution pa naman na tinatawag ngayong November 15 pa naman ang deadline. Kaya po pwede pang magkaroon ng pagpapalit. Sino bang maaaring palitan niya? Pwede si Bongo. Di ba? Bilang Vice President. Ito naman si Bato de la Rosa, biglang unexpected sa akin. Si Bato de la Rosa, si Senador Bato, ay mag-iikot na raw sila sa iba't ibang panig ng Visayas at Mindanao. Sabi ng PDP Laban. Biglang pumasok. Ngayon, hanggang November 15 po pwede pa. Substitution again. Si Inday Sara. Pero anong sabi po ng PDP Laban? Ang sabi, kinakailangan dumaan sa proseso, di ba? Kinakailangan pag sinabing daan ng proseso, manunumpa muna siya, siguro. Yung nga pala, ang tanong natin, mayroon bang panahon na dapat manumpa o po pwedeng 11th hour manunumpa? Halimbawa, bukas magdi-decide na ako. November 15, bukas. Halimbawa to, example lang to. November 15, siya po ay nakapag-decide si Juan de la Cruz o si Inday Sara, sabihin na natin, makapag-decide. Siya ba po pwede manumpa ngayong araw? Bukas ang deadline. Papayagan ba yan ng Commission on Election? Yan ay aalamin din natin yan. Sino kayo po pwede natin makapanayam dyan? Sa pa, alam natin, ang isinumiting ko na itong ating butihing senador ay dalawa. Yung pagkakaalam natin, kaya isa pa rin po yan sa ating dapat malaman kung totoo o hindi, ay kona ng PDP Laban at kona ng hugpong ng pagbabago. Di ba? Alam naman natin ang Certificate of Nomination and Acceptance, kona, kailangan po yan para ikaw ay tanggapin ng isang ng Commission on Election. Halimbawa, sasabihin ako, PDP Laban, tatakbo ang presidente. Nasaan yung Certificate of Nomination mo and Acceptance? Di ba? Kung wala, hindi ka po pwede, hindi ka tatanggapin kasi yung may kona lang ang tatanggapin ng Commission on Election para ikaw ay maging standard bearer ng isang partido, di ba? Dalawa ang ni Bato de la Rosa. Sa ang pagkaka-impormasyon natin, dalawa, kona ng PDP Laban at kona ng hugpong ng pagbabago. Kung sakasakali totoo yan, siya ba'y po pwedeng ipalit kay Bato de la Rosa, si Inday Sara, sapagkat siya naman ay hugpong? Di ba? Kung sakasakaling ganon. Kasi nagsama ng hugpong dito sa PDP Laban, di ba? Sa katauhan ni Bato de la Rosa. Ngayon, kung sakasakaling ganon ang mangyari, kailangan pa bang manumpa si Inday Sara sa PDP Laban? O hugpong na talaga ang kanyang dadalhin? Tatanggapin ba yan ng Commission on Election? Sa tingin ko tatanggapin kasi ang ibibigay na kona at dadalhin kona ay ang hugpong ng pagbabago. Pero ang tanong natin dyan, National Party na ba ang hugpong ng pagbabago? Kung hindi, National Party, wala siyang, hindi siya po pwede maglagay ng mga watchers o poll watchers, iba't ibang panig ng kapuluan. Ang PDP Laban po pwede. Kaya,
kung magsama sila at susuportahan ang kandidatura ni Inday Sara, hindi problema. Di ba? Yung mga teknikalidad na malalaman natin sa darating na mga araw. Well, daghang kayong salamat sa inyong tanan. 3 minutes na lamang po ang nalalabi sa ating orasan. Pero hayaan nyo po, doon ho sa mga gustong pag-usapan natin ay politics. Pagbibigyan namin kayo, matagal na ho puro ako umiiwas, pero talagang minsan, politics ang pinakamainam na business. May protection pa, sabi ni militante. Politics daw. Ano pa? Pinabagsak nila ang Marcos sa pamamagitan ng paggamit nila ng people power. Ginamit din nila si Cory hindi para magkaroon ng totoong kalayaan, kundi makapaghiganti sa rehimeng Marcos. Ngayon, nasaan na ang kalayaan? Sino ang totoong lumaya? Ang taong bayan ba? Ba? O yun lang mga taong may pansariling interest lamang? Tanong niya niyan ni Ginoong Milito Rodilio Militante. Well, yung mga buhay na may karapatan kayo, nung panahon ni Marcos, mga buhay na may karapatan kayong pumuna. Yung talagang kasi, Pero kung ang magiging basehan nyo lang ay kasaysayan, may karapatan din naman kayo kasi kailangan din naman yan na maging kabahagi kayo sa mga political exercise sa ating bansa. Pero walang kumbaga sa walang personalidad, walang ano ang magiging basehan mo because sinabi po doon sa kasaysayan, yung kasaysayan nga ang sabi nila binago. Walang ibang ginawa kung hindi sirain yung Marcoses sa kasaysayan. Basahin niyo sa internet. Nandiyan naman yan O di ba? May mga nabasa panahon pa ni yung congressman na noon, fighter yun sa dila ko. Huwag nyo kunin yung dila, hindi na ako makapagsalita. Bono Adasa. Basa ko yung kanyang mga kanyang libro. Bumaliktad. Si Bono, pero number 1 yan ng kumakalaban kay Marcos, pero yung kanyang sinabi na yung mga katotohanan, mga nangyayari, sabi ko ba, ito pala. Well, kasi sayang din yan. Di ba kasi sinasabi naman niya yung mga nangyari noon, nung panahon ni Marcos. Kaya nga, fact check natin. Andiyan na yan sa internet lahat, tingnan natin, tama ba o hindi. Yan ang dapat natin gawin. Kayong mga kabataan, wag ho kayong puna ng puna, kasi na hindi nyo naman alam talaga ang nangyari. Yung mga matatanda, sumasaludo po ako sapagkat sila talaga ay nakaranas, either na napasama o napabuti. After Marcos, well, ibang usapan yan. Kaya daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa tanan mga paminaw, karong adlaw, sa hapong ito ng Lunes, ika-11 ng buwan ng Oktubre. Dodong Alan na Fabio Obrero inyong nakauban at muling nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Bye-bye! Salamat sa inyong tanan.